Dre, meron akong load na 1,311 sa RFID ko. Kumbaga, magkano kaya yung magagastos ko kasi papunta ako sa Quezon City? Malaman mga Dre, no? Wala lang, yun lang. How much? 377 yung balance, tapos 1 peso lang. Hindi accurate. Sa monitor is 1 peso lang yung nabawas, tapos meron pa akong 377 na balance. Pero kakaload ko nga lang mga Dre, no? Bago ako pumunta rito, nag-check ako, meron akong 311, nag-load ako ng 1,000. Kaya ano mga Dre, no? Ang dami yung loadan dito, hindi lang yung phone number mo, ay hindi lang yung ano mo, yung SIM card, pati RFID. Dalawa po palang klase. Kasi nung una akala ko tatlo yung RFID rito mga Dre, no? Pero yun nga, no, kagandahan, dalawa lang. Yung Easy Trip tsaka yung Sweep. Yung Sweep sa ano yun, sa San Miguel mga Dre, no? Yung Easy Trip, sa Easy Trip yun. Ayun yung sa Cavitex mga Dre, no? Kaya lang hindi ko kabisado kung ano pa yung sakop niya. Kung sakop niya ba yung mga NLEX, ano ba yun? Easy ewan. How much? 264. 913 na lang. Kanina ano yun mga Dre, 1311. Ngayon 900 plus na lang, no? So what? More or less nasa 400. Mamaya check ko mga Dre, no, kung magkano inaabot talaga. At least eksakto talaga para accurate ba? Accurate, dudong. Turn right anytime with care. Thank you. I'm careful. That's it. Oy, Pegasus oh, mga Dre oh. Pegasus. Dito mas ano, mas nakakatakot mag-drive mga Dre, no? Mas ano rito eh, mas brasuhan sila rito, no? Mas agresibo yung mga driver dito ah. Handahan, walang damayan. Kung gusto nyo ng disgrasya, kayo na lang. Mga motor matitibay talaga oh. Talagang singit lang singit eh. Pati taxi. Ayan oh. Sige kahit wala oh. Diba? Walas din. Sige, ipilit nyo. O ito pa jeep. Oh. Napaaga ako mga Dre, no? Napaaga ako ng 1 oras. Kaya break time muna mga Dre. Anong oras na? 2:30.
Napakabilis ng biyahe mga dre, no? Kasi inilaan kong oras sa biyahe, 3 oras mga dre. Kasi sabi nga nila, when you're on time, you are late. Kaya as much as possible mga dre, no? Kumbaga pinapractice ko yung ano, yung maging at least 15 minutes ahead kaysa sa schedule. So somehow, di ba, hindi nakakahiya sa kausap mo. Parang ganun mga dre, no? Ever since na namulat ako sa oras, parang yun, kahit pa paano is, kasi malaking bagay di ba? Especially kung sa trabaho. Imagine na malapit ka sa trabaho mo, let's say 5 minutes na drive or lakad, tapos malilate ka pa, di ba? So maraming ano yun maraming sinasabi yun tungkol sa iyo, di ba? Yung ganun mga Andre. At usually nangyayari talaga yun, no? Ang lapit ng pinapasukan mo and yet late ka pa. Ibig sabihin is kapos ka sa time management. Parang ganun mga Andre, no? Pero may mga pagkakataong hindi inaasahan, di ba? Minsanan, okay lang, malate ka. O kaya, hindi nga dapat minsanan mga Andre, no? Once is enough, more than enough, di ba? Para mag twice, thrice, maging habit. Peace, wala akong inaaway. Malapit na mga Dre. Especially sa Canada mga Dre, no? Kasi nga per oras ang bayaran nyo dyan, di ba? May ano pala ako, yung nakasama ko nga sa Saudi mga Dre, no? Si Bernie, nasa Toronto na siya mga Dre, no? Scarborough yata eh. Tapos sabi niya sa akin nung nakaraan, masyado daw mabigat yung trabaho. Sabi niya, pre, baka pwede ako dyan, kunin mo na ako. Sabi niya ganun sa akin nung nasa Montreal pa ako mga Dre, no? Sabi ko sa kanya mga Dre, siguro nabibigatan ka sa trabaho kasi galing ka sa Saudi na kung saan petics mga Dre, no? Hindi ko naman parang nilalahat ko nung sa Saudi, no? Pero karaniwan mga Dre, no? Parang doon pagdating sa trabaho hindi ka ganun ka pressure, kumbaga maluwag sa oras mga Dre, no? Hindi ko malaman kung bakit mga Dre, no? Pero maluwag sa oras doon. Kaya ayun ang sabi ko sa kanya, no? Nasanay ka sa maluwag na trabaho. Kasi dati po forklift operator lang siya, tapos kung magtrabaho daw sila minsan sa 8 oras, 4 o 3 oras lang yung trabaho. Pagdating po sa Canada, dahil oras yung binabayaran sa'yo, talagang as much as possible masulit yung ibinabayad sa'yo mga Dre, no? Kaya mabigat, busy. Ganun yung karaniwang pala mga Dre, no? Complain sa akin ng mga nakakausap ko. May nakausap ako na taga McDonald's, na dumating sa McDonald's sa Mirabel, yung 2 Pilipino mga Dre. Ang ang sabi nila talaga is masyadong loaded sa trabaho mga Dre, no? Sobrang busy na kulang yung 8 oras para matapos mo yung trabaho. Ganun po yung pagkaka-describe nila mga Dre, no? Sabi ko nga mga Dre, no, sa ganung pagkakataon talaga dapat expect the worst mga Dre, no? So pag dumating kayo sa pupuntahan nyo kung saan man yan, at least nakahanda kayo, di ba? Kung sakaling magaan yung trabahong ibigay sa inyo o makuha nyo, salamat ng marami, di ba? Kasi hindi ito yung inaasahan ko. Pero kung sakali man na datnan nyo yung mabigat na trabaho o napakabigat na trabaho, somehow hindi na kayo magugulat, di ba? Kasi nga kahit pa paano pinaghandaan nyo na yung emotional nyo, di ba? Katawan na lang yung mag-a-adjust mga Dre, pero emotionally prepared kayo. Yung parang gano'n, no? Ganun kasi yung style ko mga Dre, no? Talagang lagi ko inaasahan na magiging mabigat yung trabaho ko. Kaya pag petics, tuwan-tuwa ako niya mga Dre, no? Pero pag mabigat, magrereklamo ako, pero tatrabahuhin ko pa rin kasi binabayaran ako para magtrabaho di ba? Cheers. Tapos sino ba tong isang nakausap ko mga Dre, no? Nakita ko sa Walmart sa Tim Hortons naman siya. Ganun din daw mga Dre, no? Kumbaga yung lugar na napuntahan niya is sobrang busy. Talagang sabi niya sa akin, kahit dumaan ka rito kuya, hindi kita ma-entertain kasi sobrang busy ng lugar namin. Kasi may drive-thru rin sila mga Dre, no? Kaya ganun mga Dre, no? Asahan nyo na yung trabaho pupuntahan nyo mabigat, busy, di ba?
By the way mga Dre, yung kaibigan ko pala sa Saudi na nakarating sa Toronto at trabaho niya, nasa construction siya. Gumagawa daw sila ng bakod, mga bakod sa mga farm. Yun po ang napuntahan niyang trabaho. Pero ganun pa man, kahit po mahirap, no, gaya po ng sabi ko nung nakarang video ko, diyan tayo kumbaga diyan tayo nagta-tribe mga Dre, no, yung nahihirapan tayo. Doon ka nakakaisip ng kung ano-anong paraan, 'di ba? Kung paano makasurvive, mapagaang yung trabaho mo, o magnegosyo ka na lang, mag-iipon ka ng madami, yung ganun. Ang mahalaga yan, walang sukuan. Palagi yan mga Dre, no? Advantage din. Para sa akin mga Dre, advantage na magsimula ka sa wala. Kasi wala nang mawawala sa'yo, diba? Pag fail ka man, wala nang mawawala sa'yo. Kaya ano pang dapat ikatakot mo, diba? Magsimula ka lang, yun lang ang dapat mong gawin. Sabi nga nila mga Dre, diba? Pag wala ka na o kaya dapang-dapa ka na wala ka nang ibang pupuntahan diba? Kundi pataas naman. Kaya, diba? Walang ayawan mga Dre, diba? Sustansya yung chicken. Dahil kong sinabi, di ba? Oo, yan na yung kausap ko yung nagbubuk sa akin. Live mo pa ako, mauna ka pang mapuntang kanan. Kasi kamote. May imba ba ko yan? Pagkakanad ako na to. Kasi doon yung mga pinsan-pinsan ba? Ayun kami, oo. So yun mga Dre. Nandito na tayo sa bahay, no? Nanay Christy, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagpaalam po sa inyo. At yun po, maraming salamat sa isang box na hindi ko po alam kung ano yung pinadala sa akin ni Nanay Christy mga Dre, no? Nanay Christy, maraming salamat po. At hanggang sa ulitin po. Touch and soil. Dito na tayo sir. Corolla. Ayun yung presyo mga Dre, no? 1,135,000. Corolla Altis. Eto Wigo. Parang ito yung pinakamurang sasakyan nila mga Dre, no? Yung Wigo 729,000. Ano kasi siya parang hindi naman hatchback ba? Hindi naman hatchback mga Dre, no? Wala kasi siyang trunk, punggok. Kaya mababa yung presyo niya. Camry 2,457,000. Electric, hybrid na yata to mga Dre, no? Kasi pag may asul daw yung ganon, kaya ganun kamahal. Toyota Camry. Eto Race 1.063. Ano rin lang to, anong tawag dito, 5-seater, 4-seater. Eto, ano to? Supra 5,456,000. Eto pala yung Toyota Supra, Innova 1,529,000. Mas madali yun. 7-seaters mga Dre, diba? Innova. Pag nandito ka sa Pilipinas, parang maganda yung yung maramihan yung masasakay mo sa kotse. Maluwag ba to? Rin, konti rin lang ang talaga mga Dre, no? Ang legroom sa pinakahuling dalawang upuan. Yaris Cross
1,199,000. At pala pinakita ko sa inyo yung loob, no. Ano na siya? Tawag dito. Touch, may ano na siya, LCD. Maganda yung ganitong ano mga Dre, yung dashboard. Gusto ko yung ganito kasi flat lang siya. At least may mailalagay ka ba sa ibabaw na hindi siya basta-basta mahuhulog o dudulas. Yung ganon. Yaris Cross, parang ano, Toyota Corolla Cross. Ano rin lang to mga Dre, no? Parang yung bang tawag dito? Yung Vios, pinataas lang. Mas pangu pa nga to. Ano pa yung hulihan niya? Angas na ito. Dito pala kami mga Dre para sa pa-change oil. Kasi nakaka 5,600 na. Hindi ko akalain na aabutin ko yung 5,000 mga Dre, no? Bago ko umalis. Kala ko pag nagpa-service para sa 5,000, wala na ako dito. Ganun kagamit yung sasakyan mga Dre, no? Maganda kung may sasakyan ka mga Dre, no? Kasi nga ano accessible, madaling pumunta kung saan-saan, di ba? Kaya lang ano lang talaga, mahal lang, magastos. Yung upa sa sasakyan, yung upa sa sasakyan yung monthly. Tapos bukod pa ron yung gasolina. Okay din to. Ano to rito? Why? What is this? Ang lalim eh. At least eto mga Dre, maganda yung lagayan ng ano niya, yung cup holder niya nandito. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano ka-awkward yung cup holder ng Vios mga Dre. Wigo. Ito pala yung Wigo, no? Hala, halos may ano lahat mga Dre, no? I think pag, what? Inisip ko, baka pag 1 million na mga Dre. Okay, may touchscreen din pala yung sa akin, yung Vios mga Dre, no? Hindi lang, hindi lang katulad nito yung, flat din ba yun? Parang hindi, no mga Dre, no? Kasi nagagandahan nga ako sa ganyang yung hindi siya masyadong kurbada ba? Katulad ng Honda CR-V mga Dre na 2017, kurbada pa siya kaya medyo yung pag naglagay ka, dudulas-dulas, yung ganon. Unlike sa ganito, at least pantay. Parang mas maganda pa nga yung design nito. Sa bagay mga Dre, magkano to? 729? Mas maganda pa yung design nito kaysa sa sa Vios. Oo nga, awkward kasi yung cup holder ng Vios mga Dre. Tsaka parang mahina talaga yung niya, anong tawag doon, yung sa aircon niya. Kasi ang lakas nun eh. Ang lakas sumipa ba? Rinig na rinig mo kahit nasa loob ka ng sasakyan, maririnig mo tumatakbo siya yung sa aircon. Pinasok na nila kuya? Pinasok na nila? Siguro. 2 oras pa lang maganda. 2 oras? Tagal, no? Sabagay, ano tawag dito? Hugasan pa nila, Hugasan tawag pa. Pag malaminipis na daw ang brake shoe papalitan. Ang brake shoe? Talaga? Oo. Hindi sabihin, hindi pa naman manipis yan eh. Makapal pa Ano yung libre? Hindi, babayaran na yung siguro. Ay, hindi nila pwedeng palitan ang hindi nila sabi sa atin. No? Papakita muna nila sa Sabi atin. niya, titchekin daw pag makapal pa. Ibig sabihin, ganun ka bilis mapudpud yung brake shoe nila. Purbi sa gamit din yun. Hindi sabi kasi. Ay, kung sa bagay, Purbi sa gamit. Pero hindi pa makapalitan yan, ilang buwan pa lang, 3 pa lang. Tapos yung mileage niya, Dumating kami dito mga Dre, 1:00 G's. Sabi 2 oras. Pero appointment namin 1:15. Medyo matagal talaga mga Dre, no? Pag may magpapaservice ka kasi madaming I think madaming tao kasi mga Dre, no? Madaming nagpapaservice. Libre pa mga Dre, no? Hanggang 20,000 kilometers. 5,000 ngayon yung susunod.
10,000. Tapos 15,000, 20,000. Meron pang dalawa mga dreno, dalawang libre. Tatlo pa pala. Kaya yun ang free nila mga dreno, yung service ng ng 5 change oil. Tapos kinakarwash nila, tapos chine-check lahat. Kaya kahit pa paano mga dreno, malaking tipid kasi sabi nila yung serbisyo na yon na nalilibre is worth 20,000 something mga dreno, yung 5 change oil kasama ng pagche-check ng kung ano-ano sa sasakyan. Yan, kaya kinakapos tayo na hininga. Wala na pala tayong kaya bibili ako mamaya itong washer fluid. Oo. Natuyo ng washer fluid. Tapos ko lang din sir ha, lahat po ng fluids natin is tinap-upan na rin po. Brake fluid po natin, coolant natin, tsaka windshield washer fluids natin. Meron na to. Opo, okay. Sir, distill lang po yung nakalagay po. Sige. Tapos dito naman po, battery natin is punong ba rin naman po, so wala tayong problema po. Air filter natin, malinis pa po. Aircon filter natin sa loob po is malinis pa rin naman po. Yeah. The rest sir, lahat naman po ng takip natin is naibalik naman po. Okay. Next PMS po natin is sa 10,000 na po or sa April po. Okay na po? Okay po. Salamat. Salamat po. Salamat. Thank you po. Nadali ang Ranger. Nadali ng motor. Ayan ang sinasabi natin mga dreno. Pag ang motor na naghahanap buhay na nagmamadali at nakadali ng kotse, kulang pa yung kinita sa isang linggo. PCU, mga sinaunang kuleyo rito. Nagtrabaho pala ako dito mga dre sa sa paggawaan ng gamot sa Sydenham. Dito lang yung banda 2 buwan lang ako kasi nagkamali yung regular. Contractual lang ako noon. Nagkamali yung regular. Tapos sa akin ipinitok. Kaya ako yung natanggal. Diyan, Sydenham Laboratories. Yun. Wala pa daw kaya yung plate. Kala namin mga dre, nandun na yung plate number namin no. Kasi may higit 3 buwan na pero hanggang ngayon wala pa rin. Ayan, kanto pala ng pala-pala. Mga truck hindi makakaliwa, makakanan no. Ginagawa kasi yung kalsada mga dre, diba? Kaya hindi sila makakanan, pinapadiretso lang sila sa may SM road. Kaya nagkakaano-ano. Dito sa lugar na to mga dre no, maraming rito nananawid kawawa yung tumatawid dito kasi tingnan nyo naman mga dre 6 lanes yan no. Tapos tatawid ka dyan no, tapos hihinto ka dito sa gitna Huwag ka lang hihinto sa kurbada para kahit pa paano makita ka. Hirap no, hirap nang mananawid dito. Para ka nakikipagpatintero araw-araw sa disgrasya. Tulad na ito nasa gitna Kita nyo Yan diba? Naka pa inang paggabi mga dre, napakahirap makita niyan. Lalo't naka high beam yung mga kasalubong mo. Ano? Goma. Oo. Saan? Para lang hindi maano yung para makapit no. Sa manibela mga dre. Tapos papalitan din namin yung wiper. Chuchu. Mga dre,
kahapon akala ko yung naikaltas sa akin sa toll gate mga dreno, nasa ano lang, parang 263 yung one way, pero hindi pala. Lumalabas pala mga dreno, yung naikaltas sa akin is 727 sa back and forth na pagdaan sa MCX tsaka Skyway mga dreno, at divided by 2 equals 363.5. Ayan po yung binayaran ko kada daan sa MCX at sa Skyway mga dreno papuntang Quezon Avenue. Medyo may kamahalan mga dre, pero yung convenience ba na hindi ka natatraffic, mabilis ka makakarating, nakatipid ka sa gasolina tsaka sa oras, so somehow I think sulit. Yun nga lang, kailangan mong may pera para maranasan mo yung ganong experience mga dre, no? Yung traffic free na travel. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon walang traffic sa Skyway mga dre, ha? Kasi one time naranasan namin na traffic pero gumagalaw pa kunti-kunti, pero okay na rin kaysa hindi, di ba? Kaysa nandun ka sa service road na talagang stuck ka every kanto, every stoplight, yung ganon mga dre. So I think okay na rin mga dre, no? Kahit medyo may kamahalan, yun. Yung kay Nanay Christy pala mga dre, no? Maikwento ko lang sa inyo. Kasi nung kumakain kami, napansin nyo yung mga tao mga dre, no? Yung tatlo ron, kamag-anak niya po, talagang katabing bahay niya dun sa probinsya nila mga dre, no? Tapos yung isa po si Ambet, matagal na yung kaibigan ni Nanay Christy. So basically mga dre, ako lang yung outsider dun. Pero hindi ko naramdaman kahit saglit na ano ko, kumbaga tigalabas ako mga dre, no? Ang galing nila mga dre na mag-handle ng sitwasyon na kung saan kahit ngayon ka lang nila nakita is yung feeling mo matagal ka na nilang kakilala. Welcome na welcome ka mga dre. Yung ganun, yun po yung ramdaman ko nung mga oras na yun. Walang halong ano yan mga dre, ha? Walang halong ka-etyosan o ka-plastikan, pero yun po yung totoo mga dre, no? Yung nakakatuwa na sana, no, sa lahat ng pagkakataon na may mag-iimbita sa inyo mga dre, no? Sa atin, sa mga lugar o sa mga pagtitipon na tayo lang yung nakakakilala dun sa nag-invite. Parang yung nag-invite sa'yo, yun lang yung kilala mo. Tapos the rest ng grupo, hindi mo nakilala. Pero yung maiparamdam nila sa'yo na hindi ka iba sa grupo, yung ganun mga dre, no? Sobrang galing. Nay Christy, maraming salamat po. At yun, no, nagpadala nga ng isang kahon mga dre, no, ng kung ano-ano si Nanay Christy. At yun, salamat din po sa t-shirt, Nay, at saka sa gelatin na napakasarap, at doon sa pagkain po, no. Maraming salamat, Nay. At yun, isang malusog na ano po, no, Nay. Isang malusog na pangangatawan sa mga darating na araw, at mag-iingat palagi. Thank you po ulit, at sa inyo mga dre, no, maraming salamat din. At nalalapit na po yung ating pagbalik sa Canada, kaya paunti-unti mga dre, no, inaayos ko na yung dapat ayusin para pag alis ko. Kumbaga wala nang masyadong isipin mga dre, no, especially itong sasakyan. 3 months na, wala pa rin yung plaka. 3 months na kaming nagbabayad. Napakalaking bagay na itong ano mga dre, netong backup camera mga dre, no. Pakita ko sa inyo kung gaano kalinaw, ha. Ayan po yung backup camera na kinabit ko. Tapos ito naman po yung backup camera na kasama ng dashcam mga dre, no. Ito yung dashcam, ito yung backup camera. Baliktarin ko, paano ba pag ganito? Yun, nahati. Kasi nga ito yung dashcam niyan mga dre, no. Teka, likod ulit ito. Yan yung harapan mga dre, no. Napakalinaw niya mga dre, kahit sa gabi. Talagang kitang-kita yung ano, yung mga sasakyan, yung plaka ng sasakyan. Always recording po yan mga dre, no, yung back and front camera niya. Sa lahat ng oras nagre-record yan, kaya makukuha mga dre, no, kung ano man nangyari sa likod. Kaya mga dumadaan na yan, kuha yan mga dre, no. Kaya napakahusay po, no. Malaking bagay. Yun nga lang, talagang medyo may kamahalan po kasi kulang-kulang sa 5,000 mga dre, no. Ayan, 1.5. May mga bios po dyan mga dre, no, yung mga bagong bios. Order na kayo sa Lazada mga dre. Malaking bagay itong backup camera na to.